Tumagal pa ang tingin ni Gaston kay Nati na nakatikwas pa rin ng isang kilay sa kanya. Hindi naman ito mukhang galit para sa kanya kaya naman pasimpleng binasa na niya ang labi niya habang nakatingin pa rin kay Nati. Nakikita niya sa mga mata nito na wala na itong sama ng loob dahil kung meron, hindi ito sasama sa kanya paakyat. Ano pang hinihintay niyong dalawa? Bakit hindi pa kayo pumasok sa loob at nang makapagpahinga na? Eksena na ni Doña Josefina kung kaya naman napalingon na sa kanya si Nati at Gaston nang masigurado ng matanda na nakuha na niyang atensyon nang dalaway muli niyang binaling ang atensyon sa apo niyang si Brixton sa harapan. Apo, paniguradong napagod ka sa biyahe. Huwag kang mag-alala. Papawian ng lola ang pagod mo. Anong gusto mong kainin? Sabihin mo sa lola at ipaghahanda ko kahit na anong gusto mo. Okay? Huwag kang mahihiyang magsabi sa lola. Hindi na napigilan ni Nati na mapangiti sa matandang halatang giliw na giliw pa rin sa kanilang anak. Nang dahil doon, pakiramdam niya ay nawala lahat ng kanyang sama ng loob kay Gaston. Parang hanging hinipan lang sa dibdib. Strawberry, Lola! Mahina ang boses na tugon ni Brixton habang titig na titig ang mga mata nito sa matanda. Inilagay pa ang kanyang hintuturo sa bibig, sign na medyo nahihiya siya sa matanda o kung hindi naman ay nagpapakit siya dito. Aw, yun lang ba? Napakasimple naman ang hiling ng apo ko. Marahang haplos pa ng matanda sa pisngi ni Brixton. Nilingon muli ni Doña Josefina si Nati at Gaston na nanatiling nakatayo lang doon. Malalaki ng hakbang na lumapit si Nati sa matanda nang mapansin ang ginawa nitong paglingon upang bigyan nito ng mahigpit na yakap. Humagod ng isang kamay ng matanda sa likod ni Nati habang mahinang natatawa sa higpit ng yakap nito. Makikita sa nakangiting mga mata ng matanda ang galak na nasa puso niya ng mga sandaling iyon dahil sa kanila. Narito po kami ulit ni Brixton, Mama. Tanging nausal ni Nati na bahagyang nahihiya kung kaya nakagat na ang labi. At masaya ako nandito kayo ulit na mag-ina. Dapat nga dito na lang kayo tumira eh. Bukod sa may kasama ako't malilibang kami ni Vanji. Sisiguraduhin ko rin na hindi kayo maboboard na dalawa nitong apo ko. Kahit na matanda na ako, lahat ay gagawin ko upang hindi kayo mainip. Pasimpleng pahaging nahiling pa ng matanda na marahang hinaplos ang ulo ni Nati. Nilingon na nitong anak na nagawa na rin na makalapit sa kanilang banda. Bakit hindi kayo mag-stroll na dalawa sa labas? Kumain kayo bago magpahinga. Ako nang bahala sa anak ninyong dalawa. Ha, Gaston? Mamaya na lang mama, natutulog muna kami upang makabawi ng lakas. Ngayon na para mahimbing ang magiging tulog nyo dahil may laman ang inyong sikmura. Giit pa ng matanda na sa bandang huli ay walang nagawa si Gaston, kung hindi ang pagbigyan ng kahilingan ng ina na para rin sa kanila. Tinaboy pa rin sila ng matanda paalis, kahit na pwede naman na palutuan na lang niya ang dalawa. Gusto lang talaga niya na makapagsolo sila kahit na mukhang pagod sa biyahe. Walang nagawa si Gaston kung hindi itaboy na rin ng kanyang sekretary pauwi ng kanilang bahay. Dineklara niya na holiday na lang 2 araw na iyon na labis nitong ikinasiya. Siyempre makakapagpahinga siya. Kung busy si Gaston, gaya nito'y naging busy rin siya na wala na halos oras umuwi ng kanilang bahay. Pumasok na sa loob ng mansyon si Doña Josefina kasama si Brixton habang naiwan si Nati at Gaston sa labas ng mansyon. Tumatakbo sa isipan kung aalis ba sila o kung matutulog na muna sa silid niya. Lalabas ba tayo o ipagluluto na lang kita? Bigay ng option ni Gaston sa kanya. Tutal wala namang doon ang kanyang ina na malamang ay dinala na si Brixton sa kanyang silid. Gusto niyang bigyan ng choices si Nati. Kung siyang papipiliin, gusto na lang niyang manatili sila sa mansyon at magluto na lang siya ng kanilang pagkain. Tinatamad na siyang lumabas na kagaya na kagustuhan ng kanyang ina. Hindi ba magagalit ang mama mo? Mahinang natawa si Gaston. Mama ko, mama natin Nati. Tsak na magagalit yun kapag narinig niyang sinabi mong tawag mo sa kanya. Nakatanggap pa si Gaston ng irap mula kay Nati. Akala nito bati na sila't nagagawa na nitong magbiro sa kanya. Tsk, hindi ba busy ka? Tunog na may pang-alas ka sa boses ni Nati habang nakatingin sa mukha ni Gaston. Siyempre, ngayong araw ay hindi. Ano? Ipagluluto na lang ba kita o lalabas tayo? Mamili ka, kahit alin dyan, ayos lang. Sa bandang huli pinili ni Nati na manatili na lang sila ng mansyon. Dumiretso si Gaston sa kusina habang siya'y umakyat ng silid upang magpalit ng kanyang damit. Malapit siyang napangiti ng pagpasok ng silid ng dating gobernador
ay maamoy niyang pamilyar nitong pabango at ang komportableng pakiramdam niya habang naroon. Padapa siyang bumagsak sa mapag-anyayang malaking kama na halatang bagong palit ng mga sheets at punda. Bumangon siya pagkaraan ng ilang sandali at nagpalit na ng damit. Pumanaog na rin siya upang balikan si Gaston. Akala ko nakatulog ka na. Aakyatin pa naman sana kita doon. Hindi pinansin ni Nati ang sinabi ng Gaston at naupo na siya malapit sa counter kung saan natatanong niyang ginagawa nito. Hindi niya maintindihan ang pakiramdam na ngayon ay nasa mansyon na siya ng mga Barcelo na wala sa dugo niyang pagmamadali na maikasal silang dalawa. Pakiramdam niya, ngayong nandito siya sa kanila, hindi nila kailangan yon, na walang kanyang agam-agam at labis na pag-aalala sa mga bagay-bagay na hindi pa rin nangyayari. What's wrong, Nati? Bakit ganyan ka sa akin makatingin? Hindi na malayo ni Nati na habang iniisip niya ang tungkol sa kanilang kasal ay napatitig na pala siya sa mukha nito. Wala, iniisip ko lang kung totoo ba talagang busy ka o ayaw mo lang akong pakasalan. Gusto mo, pakasal na tayo ngayon? Wala nang seremonya, sa civil lang. Ano, papayag ka? Sinimangutan ni Nati si Gaston. Hindi pwedeng mangyari dahil gusto niyang ipa-experience sa anak nila ni Brixton ang makilahok sa wedding entourage at gusto niyang magsuot din ng gown. Isa pa hindi naman na siya nagmamadali ngayong nasa poder na sila ng mga Barcelo. Naging kalmado biglang puso niya sa hindi niya maipaliwanag na dahilan. Marahil ay dahil sa environment nila yon kaya panatag. Ang yabang mo maghamon, samantalang noon, hindi ko marinig yan mula sa bibig mo. Naitikom ng bibig ni Gaston sa tinurang yun ni Nati. Nasapul siya nito at hindi nagawang makailag. Hindi niya rin naman yun ikinakaila. Kung papayag naman si Nati na sa civil ang magiging wedding nila, bakit hindi niya ito pagbigyan ngayon? Na hindi naman siya gaanong abala. Makakaya nilang mabilis na lakarin yun at sure siya na bago matapos ang linggong yun, nagawa na niyang mapalitan ang apelyido ng babaeng nasa harap niya ngayon. Panandali ang naghinang ang kanilang mga mata, hindi umiwas si Nati. Ganon din si Gaston na nakasuot ng apron at may hawak na sandok na yari sa kahoy. Sa kanilang dalawang parang itong babae, lalong umuso pa sa kanya si Nati. Galit ka pa ba sa akin, Nati? Napakurap na si Nati nang biglang mahimasmasan sa ginagawa nilang titigan. Bukod sa layo na sagot nito sa sinabi niya, ayaw niya ring sagutin ang tanong nito patungkol sa galit niya dahil sigurado siya na naglaho ng galit niya. Gutom na ako, hindi pa ba luto yan? Iwas niya sa tanong ni Gaston na naging dahilan upang tumikwas ang gilid ng labi ng dating gobernador habang nakatingin pa rin ang kanyang mga mata sa babae. Ano? Sagutin mo tanong. Pagak na natawa na si Gaston nang muling hinarap ang kanyang niluluto. Pinili na lang niya na manahimik. Inayos niya ang kanilang pagkain na niluto niya at dinala na sa dining table. Tinulungan sila ng ibang maid na hindi na minasama ni Gaston. Bago maupo sa harap ni Natin, lumapit siya sa upuan ni Natin naghihintay na ng kanyang pagkain dito. Hinawakan na ng dalawang kamay niya ang magkabilang pisngi ni Nati. At sa harapan ng mga maid ay hinalikan niya ito. Nalaki ng mga mata doon ni Nati. Habang nanigas ng katawan niya, lalo nang marinig niya ang mahinang mga hagikik ng mga maid na nasa kanilang paligid. Saglit nang yon dahil parang hinihigop ng labi ni Gaston ang kanyang lakas, lalo nang isara niya ang kanyang mga mata at hinayaang tumugon na ang katawan niya. Humawak na sa magkabilang balikat ni Gaston ang nagiinit na palad ni Nati na tila nawala na sa sarili niya. Gaston, habol na labi ni Nati sa bibig ng lalaki nang tanggalin itong kanyang basa ng laway ng labi nito. Gutom ka, hindi ba? Pumili ka. Anong gusto mong kainin? Ako o ang niluto kong pagkain? Pilyong tanong ni Gaston na nakangiti ng mga mata sa kanya ng mga sandaling iyon. Batid niyang humupa na rin ang galit ni Nati sa kanya. Siyempre, ang pagkain niluto mo. Umalingaw-ngaw pa ang malakas na hagalpak ni Gaston na binasag ang katahimikan ng bawat sulok ng dining hall nila. Umalis na siya sa harapan ni Nati at sinimulan na itong lagyan ng pagkain sa kanyang pinggan bago siya umalis at naupo sa kanyang upuan. Namulang ng mukha ni Nati na hindi na makatingin ng diretso kay Gaston dahil alam niyang aasarin siya nito. Pinuhos niya ang kanyang atensyon sa pagkain na sa harapan niya. Naghihintay kainin. Ngayong ganito na naman sila, hindi mapigilan ni Nati na makaramdam ng sobrang swerte niya sa magiging asawa. Nagsimula na silang kumaing dalawa. Panaka-naka ang sulyap sa mukha ng bawat isa pagkatapos ay iwas ang mata. Kailangan ko na rin sigurong mag-aral na magluto ng mga putahing paborito mong kainin. Marunong naman ako magluto pero
Hindi pang high class na kagaya ng luto niyong dalawa ni Krisa. Siyempre si Brixton lang ang food judger ko, kaya malamang papasa ako sa kanya. Saka hindi ba dapat mag-aral na rin ako kung paano gawin ang house chores? Hindi na yung kailangan. Kaya ko naman kayong pagsilbihan ni Brixton. Paano kung pagod ka? Paano kung busy ka at gusto namin kumain ng masarap na gaya ng luto mo? Hinintay ni Nati ang magiging sagot doon ni Gaston pero hindi yun nangyari. Hayaan mo na akong matuto. Sigurado naman akong after ng kasal natin, babawalan mo na ako magtrabaho. Ano na lang gagawin ko nun? Siyempre, kailangan ko ring matuto kahit na may mga kasambahay na gagawa din nun. Paano kung gusto ko manirahan sa Maynila at kumuha ng sariling villa tayo dun? Paano tayo? Dapat may alam ako. Rumihistro ng saya sa mukha ni Gaston. Ibig sabihin, hindi nagalit si Nati sa kanya. Okay na ulit silang dalawa. Okay, uunti-untiin nating to pa rin yung gusto mong mangyari. Napairit na si Nati nang biglang buhatin siya ni Gaston matapos na uminom niya ng tubig. Hindi pa man niya lubusang naibababa ang baso na kanyang hawak nang tumayo ang dating gobernador nang akala ni Nati meron lang kukunin. Hindi niya nahulaan na bubuhatin pala siya nitong bigla nang wala man lang paalam. Upang hindi siya mahulog ay mahigpit na niyang ikinapit ang dalawa niyang kamay sa leeg ni Gaston na nakangisi na nakakaloko. Ibaba mo nga ako, may di inautos niya sa lalaki. Makikita tayo ng mga maid niyo. Ano naman, alam naman nila kung ano tayo. Saka ngayon ka pa mahiya na may anak na tayo? Oo, may kakapalan ng mukha si Nati pero sa pagkakataong iyon ay wala ito sa kanyang katawan. Kahit na, hindi pa rin maganda na. Bibilisan ko na lang baby. Kawangis ng hinog na kamatis ang naging pamumula ng mukha ni Nati na sa halip na binilisan ni Gaston ng lakad habang buhat siya ay animin naglalakad pa ito sa liwanag ng buwan sa sobrang bagal. Naipikit na lang ni Nati ang mata. Bilisan mong lakad. Sabi mo bibilisan mo. Hindi pwede. Baka madapa tayo kung hindi naman. Baka mahulog tayo sa hagdan. Madidisgrasya pa tayo eh. Kaya ko naman kasing maglakad. Hindi mo ko kailangang buhatin dahil hindi ako lumpo. Sa halip na sagutin ni Gaston na yun ay minabuti na lang niyang selyuhan ng bibig ni Nati gamit ang sarili niyang labi. Dahil wala itong tigil sa pagbibigay ng ingay, bagay na naging epektibo dahil nang tanggalin niya ni Gaston. Kusa si Nati nang humalik sa kanya hanggang sa makapasok silang dalawa ng silid. Sa halip na matulog at pawiin ang pagod at puyat na nagdaang gabi, sinulit ni Nati at Gaston ang bawat sandali kung kaya naman pagsapit ng gabi, ay saka pa lang sila nakatulog ng mahimbing. Hindi na sila pinagising pa ni Doña Josefina na pumasok ng silid at nakita silang mahimbing parehong tulog. Nirespeto sila ng matanda na siguradong kinabukasan na sila magigising. Hindi nga doon nagkamali ang matanda. Wala na si Gaston sa kanyang tabi pagising ni Nati. Kinabukasan kahit na 7 pa lang yon ng umaga. Nakahawi ng kortina sa loob ng silid kung kaya naman, pag-ikot ni Nati sa kabilang direksyon inatanaw na niya ang asul na langit na may manipis na mga ulap. Napahawak na siya sa kanyang noo habang inaalalang mainit na tagpong pinagsaluhan nilang dalawa ni Gaston. Nang nagdaang gabi, marinyang pinikit ang kanyang mga mata. Naramdaman ng nanghahapding bahagi ng kanyang katawan na sa pagitan ng kanyang mga hita. Bumangon na kaya ako? Nakapasok na siguro yan sa trabaho si Gaston. Hindi niya man lang ako ginising. Napalingon na sa may pintuan si Nati ng bumukasyon at makita niyang pumasok ang pawisang bulto ng lalaking laman ng kanyang isipan. Maingat niyang isinara ang pintuan habang ang tingin ng mga matay na sa kanya pa rin. Tumatagaktak ang pawis nito sa buong muka. Nakasuot siya ng ternong sportswear. Ang akala niya nasa office na to. Usually 5 kilometrong kaya kong takbuhin araw-araw. Pero dahil pinagod mo ko kagabi, kaya naman 3 kilometro lang ang nakaya ko ngayong araw. Walang filter na sad ni Gaston na naupo na sa kanyang tabi ng kama. Napatakip na ng kanyang mukha si Nati dahil tawang-tawa na siya sa reklamo ni Gaston na para bang kasalanan niyang napagod siya ng nagdaang gabi. Nagawa pa talaga nitong mag-complain eh, siya naman na nag-aya sa kanya. Anong gusto mong breakfast? Maliligo lang ako at bababa na tayo. Napakunot ang noo ni Nati. Hindi niya makita sa mukha ni Gaston ang pagmamadali. Akala niya ba, sobrang busy to. Gusto ko ng pancakes. Sakto, may binili ako. Sabi ko na nga ba, favorite mo to. Labas ni Gaston si isang brown paper bag mula sa likuran. Namilong ng mga mata doon ni Nati na biglang bumangon. Sandali, paano mo nahulaan na gusto ko nito? Connection.
Mayabang na sapak ni Gaston sa banda ng kanyang dibdib na parang pagmamalaki pa sa kanya ito. Natawa na lang si Nati na tinanggap ng brown bag. Akmang bubuksan na yon ang sawayin siya ng lalaki. Maghilamos ka muna ng mukha bago mo yan kainin. Nilapag na ni nating lalagyan ng pancake na dala ng dating gobernador na binili niya habang nagja-jogging. Napadaan lang siya sa stall na yon at naisip na baka gusto yun ni Nati. Kung kaya binili niya, hindi nga siya nagkamali. Nag-stretch na ng kanyang braso si Nati habang nakatingin kay Gaston na papasok na ng banyo upang maligo na. Napaawang ang bibig niya nang matanggal ang comforter sa kanyang katawan at ma-reveal ng underwear lang ang suot. Wala rin siyang bra kung kaya naman nayakap na niyang kanyang sarili na para bang bigla siyang nahiya doon. Gaston, sandali lang. Kunan mo muna ako ng damit. Nakangising nilingon na siya ni Gaston. Tumagal ang tingin nito sa mga legs niya at umakyat sa tinatakpan niyang dibdib nang palad ng dahil sa lusog noon ay nag-umapaw sa kanyang maliit na mga palad. Bilis na, baka mamaya biglang pumasok dito si mama. Makikita niya akong ganito. Kuha ka na lang ng t-shirt ko. Ano? Hindi na siya pinansin ni Gaston na siyang nagkusa na lang na pumunta ng cloakroom sa halip na sa maleta ni Nati. Kumuha siya doon ng plain white t-shirt upang isuot kay Nati. Ayaw niya sanang lumapit sa babae dahil sobrang natatempt siya ng katawan nitong walang kupas ng alindog. Pero wala naman siyang choice na gawin yun ngayon. Bakit kailangan damit mo? Marami akong dalang damit ko. Protesta niya kaagad habang nakatayo si Gaston sa kanyang harapan at mabagal siyang sinusuotan ng damit nito. Feeling niya tuloy para siyang isang batang paslit dito. Para ba mabilis subarin? Kung bahay lang natin to at tayong dalawa lang ang nakatira, hindi na ako magdadamit. Pagak na natawa si Gaston sa kalokohan ni Nati. Hindi mo pwedeng gawin yun. May anak tayong makikitang kahubaran mo at may mga katulong din tayo doon. Sagot ni Gaston na tawang-tawa pa rin sa kanyang sinasabi. Hilamos ka na muna at maliligo na ako pagkatapos mo sa banyo. Sinunod ni Nati ang kanyang utos. Pagkalabas niya sa nakahain na maliit na table ang kanilang almusal. Bukod sa pancake ay may western breakfast pa. Yung kasama ng malamang ay almusal ni Gaston na ipinahanda niya sa mga maid. Hindi lang yon, may tasa ng kape at gatas na rin kasama yon. Mamaya na ako maliligo. Sasamahan na muna kitang kumain ng almusal. Pahayag ni Gaston habang papalapit siya sa kanyang banda. Si Brixton, wag mo siyang alalahanin. Si mama nang bahala sa kanya tang tita Vanji mo. Naging palagay ng loob doon ni Nati na dumulog na sa kanilang breakfast inside the room. Kulang na lang ay mapasayaw ang babae na matikman ang pancake na yon. Hindi niya alam kung dahil ba matagal na siyang hindi nito nakakatikim o dahil sadyang masarap lang yun. Kung kaya naman ganun na lang ang kanyang reaksyon sa pagkain. Habang ngumunguya, ay binaling na niya kanyang mga mata kay Gaston na kasalukuyang umiinom na ng kape. Sa edad mong yan, hindi ba dapat inaalagaan mo na ang kalusugan mo? Bakit kape pa rin ang iniinom mo? Hay nako, kagaya ka ni Kuya Nick na coffee is life. Ano bang masarap sa kape? Don't get me wrong, umiinom din naman ako ng kape pero hindi madalas. Parang sinabi mo naman na sobrang tanda ko na. Hindi naman kami nagkakalayo ng edad ng kapatid mo at saka ng itsura, hindi ba? Seryoso ang itsura ni Gaston at maging ang boses niya habang tinatanong niya yun kay Nati. Curious lang naman ako, minamasama mo naman agad. Para nagtatanong lang naman, humuso pa si Nati na kulang na lang ay matawa doon ng malakas sa pagiging piko ni Gaston. Kada mapag-uusapan nilang tungkol sa edad ng lalaki na para bang malaking kasalanan niya ito. Hindi kita dinidiscriminate sa edad mo. Pa-40 pa lang ako, Nati, dahil pa 30 ka na. Pinapaalala ko lang sa'yo dahil baka nakikita mo akong senior citizen na. Malakas pang mga tuhod ko at napatunayan ko yan sa'yo. Halos kagabi lang yun. Malakas na humagalpak ng tawa si Nati na kulang na lang ay maibuga ang kanyang kinakain sa mukha ng kaharap. Lumaki ng butas ng ilong niya. Ewan ba niya kung bakit aliw na aliw siya kay Gaston kapag napipikon niya na ito. Marahil ay dahil tangyang edad lang nitong nakakapikon sa kanya. Matulog ka pa nga pagkatapos mong kumain. Mukhang kulang ka pa sa tulog. Kung ano-ano pang pumapasok dyan sa isip mo. Ismid ni Gaston na hindi na ikinubling pikon pa rin siya sa sinabi ni Nati. Hindi pwede. May anak tayong kailangan kong asikasuhin. Lumabas sila ni na mama kanina kasama si Vanji. Pupunta raw ng grocery. Malamang pangyayabang lang din niyang anak natin sa mga kakilala niya dahil yung mga kaedad niya, araw ng pamamalengke ngayon. Putol na sasabihin niya ng lalaking nakalimutan ng topic nila kanina na tungkol sa kanyang edad.
Mamaya pa yun babalik, kaya matulog ka na lang ulit. Huwag kang mahiya, feel at home ka lang dito. Sinundan ng mga mata ni Nati ang ginawang paghakbang na ni Gaston patungo ng banyo upang maligo. Nakagat na niyang labi na hindi makapaniwalang magkasama na sila ngayon. Parang dati, pinapangarap niya lang yon. Namula pa ang kanyang magkabilang pisngi habang nakatingin pa rin sa dahon ng pintuan ng banyo nang naturang silid. Babalik ako mamayang tanghali dito upang sabayan kayong kumain ng lunch. Napatingin na si Nati sa mukha ni Gaston nang sabihin yun ng dating gobernador. Siyang nagpresenta na maglagay ng necktie nito kung kaya naman ang lapit ng kanilang mukha sa bawat isa. Lumunok ng laway si Nati. Alam niyang busy si Gaston at ang pag-uwi nito sa mansyon para makasabay sila ay lalamon pa ng malaking oras ng lalaki. Wag na. Kasama naman namin ni Brixton si Mama. Sa office ka na lang at mamayang dinner na lang tayo magsabay. Otomatikong humawak na si Gaston sa bewang ni Nati at bahagyang dumukwang upang humalik lang sa labi ng babae. Hindi naman iniwas ni Nati ang kanyang mukha. Hinayaan si Gaston na gawin kung ano nang gusto niya. Sige, hayaan mo't kapag nakakuha ko ng pagkakataon o bakanting oras, gugugulin ko yun sa inyo ni Brixton. Tinang mo ni Nati ang kanyang ulo. Ngayong nandun sila ng kanyang anak, malamang gagawa to ng paraan. Ang mahalaga kasama mo kami sa gabi. Mahinang tumawa lang si Gaston. Hindi yun sapat sa kanya. Hindi pa nga nila napag-uusapan ng tungkol sa kasal. Ayaw niya pang buksan yon dahil paniguradong magiging mahabang usapin ito. Sa ngayon isasantabi muna nila yon. Aalis na ako. Isang maigpit na yakap at ilang sunod-sunod na halik ang ibinigay ni Gaston kay Nati na halos ayaw niyang bitawan. Kung pwede nga lang na isama ito sa office, ginawa niya na. Kaso baka mas lalo siyang walang magawa. Hindi na ni Nati inihatid sa labas ng mansyon si Gaston sa kadahilan ng maliligo na rin siya para makababa na dito. Sa labas ng mansyon ay naghihintay ng sekretary ng dating gobernador na hindi na maalis ang tingin kay Gaston. Ang aliwalas na mukha mo ngayon Mr. Barcelo. Gumisi lang si Gaston at lumula na ng sasakyan. Siyempre, nandito sa Baguong Magin ako Tura niya nang lumingon muli ang kanyang sekretary. Iba talagang nagagawa ni Miss Bentacore sa'yo. Good mood ka. Aaminin ni Gaston na masaya naman talaga siya physically at mentally. Yung bigat na nakadagan sa kanyang dibdib, nitong mga nakaraang idagdag pa na busy siya, ay parang ang meron biglang bumuhat upang alisin ito sa katawan niya. Hindi rin nakaligtas sa mga employee ni Gaston ng pagiging masaya ng kanilang amo. Kumalat kaagad sa kanilang nasa mansyon ng mga Barcelo ang kanyang future wife at anak kung kaya malamang ay good mood ang amo nila. Mukhang posible na magpa-department dinner si Mr. Barcelo Tumawa lang ang sekretary ni Gaston na kaagad inangilan nang nagsabi noon. Baka kasi mamaya biglang mabad trip to. Pwede naman, wagayway ni Gaston ng kanyang isang kamay upang sagutin ang hiling ng mga employee. Ayusin nyo lang ang trabaho nyo at after ng work, pwede kayong magpa-approve ng funds na gagastusin nyo sa dinner. Nagpalakpakan ng mga employee na halatang excited na sa kanilang dinner na matagal na hindi nagaganap sa office. Talaga, Mr. Barcelo? Oh my gosh! Maraming salamat po, sir. Eksahiradang tugon ng manager na humiling noon. Tumango lang si Gaston at nagtungo na sa kanyang opisina. Kasunod ang kanyang sekretary habang hinahabol ng tingin ng mga employee na halatang excited na sa kanilang gagawing department dinner once na ma-approve na iyon. Blessing in disguise talaga sa atin ang pagpunta dito ng future wife ni Sir. Oo nga, tama ka. Sana soon makita na rin natin siya sa personal. I mean, makasalamuha. Feeling ko naman mabait yun. Kapatid yun ng #1 lawyer sa bansa. Mukha nga, pero may nagsasabing spoiled yon. Hindi kaya matari yun o kaya naman ay mapangmata? May key naman siyang mag-inarte. Maganda, may chika pa nga kung hindi siya nagkaanak kaagad, baka isang model na siya. Ang ganda pa rin naman niya. Bakit kaya hindi niya ipursu ang modeling? Baka si Mr. Barcelo nang may ayaw. Hindi natin alam kung bakit. Natahimik ang grupo ng nag-umpok-umpok at mabilis na nagpulasan patungo ng kanilang mga working desk. Huy, tama na. Nariyan na si Miss Perfect. Patutsada nila sa mihinang tinig sabay palitan ng kakaibang mga tingin. Si Gracie ang pinag-usapan nilang na-promote lang ng pwesto bilang manager ng kanilang team ay biglang parang naging kustino na kung umasta. Wala naman silang ibang magagawa kung hindi ang tahimik na sumunod sa kanila. Good morning, Manager Gracie. Plastic nilang bati sa babae na nakataas pang noo habang naglalakad ito papalapit. Alam ng lahat na may lihim na gusto ito kay Gaston na kahit na may future wife ng amo nila, ay umasa pa rin umano ito na ikot ang gulong at mapapansin siya ng kanilang amo. Mataas ang pangarap nito, hindi lang yun halata.
Lingid sa kanilang kaalaman ay narinig ni Gracie ang kanilang pinag-usapan tungkol sa pagiging good mood ni Gaston. Hindi rin lingid sa kaalaman niyang bagay na yon, subalit wala naman siyang pakialam kahit na may ikasal sila. Gayunpaman hindi niya binanggit ang tungkol sa masamang balita sa kanyang narinig mula sa kanilang bibig. Ang aga pa, umpok-umpok na naman kayo. Agad nitong singhal na pinasadahan sila ng tingin isa-isa. Napayuko na lang ang mga employees sa kanya. Pumunta ba kayo dito para makialam ng buhay ng iba at hindi magtrabaho? Ha? Walang sumagot sa kanya kahit na isa. Hindi ba kayo natatakot na mahuli ni Mr. Barcelo? Sinasayang niyo lang ang pinapasahod ng company sa inyo. Parang may mga dumaang anghel sa kanilang pagitan pa rin. Nagawa pa nitong itaas ang kanyang isang kamay. Nanatili siyang nakatayo sa gitna, maya-may nilagpasan niyang mga employee upang magtungo sa opisina ni Gaston na sa mga sandaling yon ay tahimik na naghahanda patungo ng kanyang early meeting. Nagangat ang lalaki ng mukha nang makitang pumasok si Gracie sa pintuan habang halos mapunit ang labi nito sa matingkad ng ngiti. Nasanay na si Gaston na araw-araw nagtutungo doon ang babae bago pa magsimulang trabaho kung kaya hindi na ito bago pa. Good morning, Manager Gracie. Morning, Mr. Barcelo. Kagaya na nakasanayang ng babaeng pananamit mula nang ma-promote, nakadress ito. Hindi naman pinagbabawal basta magmukhang office attire at may suot pa rin na blazer upang maging formal lang ang labas ng kanyang itsura. Narinig ko sa mga employee na nasa mansyon niyo na raw si Miss Bentacourt at ang anak niyo. Totoo ba yun, sir? Kung sino pang usisa nito na para bang barkada o kakilala lang ang kausap niya ngayon.